Konnichiwa. Ganap namin ito noong October 5, Saturday. Family day namin at the same time, mag-celebrate na rin para sa 1 year and 1 month ng unikaiha namin. Maulan nga ngayong araw pero sige, larga pa rin. Hindi naman kalakasan din. Actually, ambon lang siya. Yun nga lang medyo mahangin. Ang cute ng umbrella na transparent siya. Ginagamit lang ito kapag maulan at kung may snow. Disposable nga pala ganitong umbrella. Ang dami nito sa mga convenience stores. Dahil nga disposable, yung mga Japanese, bibili sila tapos kapag wala ng ulan, iniiwan na lang nila sa mga stations at sa mga public restrooms. Yung iba nga sinasabit na lang nila sa mga basurahan. At dahil nga maulan, nag-decide kaming mag-taxi na lang. Tapos mag-bus and train na lang kami pa uwi. Nauna nga sa pila si Obasan kaya siya nang naunang sumakay. Medyo matagal nga nag-antay ng taxi since walang nakapila. Marami siguro nagtataxi gawa ng panahon. After a few minutes, may dumating na rin na taxi. Pinakita na nga namin sa driver yung destination namin kasi hindi niya masyadong marinig. 500 yen nga pala ang base fare. So, depende sa flow ng traffic. Baka doble or triple pa yan. Ang tanda na ni Otosan pero nagda-drive pa rin. Nagtatrabaho pa rin. Kumikita pa rin. Ganito talaga ang mga Hapon. Kahit uugod-ugod na yan sila, nagtatrabaho pa rin. Mostly sa mga taxi drivers at bus drivers ay matatanda na. Pero very sharp pa rin sila kagaya ni Otosan namin sa church. May mga Japanese din with physical disability pero hindi yun hadlang para magtrabaho sila. Diyan talaga ahead ang Japan. Kasi walang age limit at discrimination sa mga workers. As long as kaya mo yung required skills sa job description, then hired ka na. Nandito na pala kami. Last time, 1,400 yen yung taxi fare namin ni Sis Adi. Ngayon naman, 1,300 yen. Gawa siguro ng smoother ang traffic than last time or baka mabilis lang talaga magpatakbo si Utosan. Anyways, praise God sa safe travel. Pumasok na rin kami kaagad. Meron pala silang corner kung saan pwedeng punasan yung basang umbrella. Hindi nga lang na-record at yung baby namin gustong naglalakad lang. Dito na nga rin pala kami nag-lunch. Sa gutom nga late na rin na-realize na hindi pala nakapag-video. Nag-struggle rin kasi kami sa pagpapakain kay Yuna. Ang gusto niya, siya pa ang magsubo. Plus, mataas yung table. Gusto ko tutok kami sa kanya kaya hindi na talaga kami nakahawak ng phone. Ayun nga, after namin kumain, time na para mag-play ang baby namin. Papasok pa lang kami kanina, nagsisigaw na siya. Ang dami kasing bata ngayon. Weekend kasi kaya maraming tao. Ang anak ko gusto na rin talaga makipaglaro sa ibang bata. Ako nga kanina ang sunod ng sunod kay baby. Tapos si Papa nakabantay sa gamit namin. Pero yung ngiti niya nakaplaster sa mukha niya habang nakasunod siya ng tingin sa amin. Ramdam ko eagerness niya na alagaan anak niya. Kaya kako, siya naman muna mag-look after sa anak niya at ako naman ang magbantay sa mga gamit. Habang pinapanood ko nga sila, mas nare-realize ko kung gaano ako ka-bless sa asawa ko at sa anak ko. Si Hubby, swerte ako sa kanya because he's really a family man. And most importantly, God-fearing man siya. Tinutulungan niya ako lalong mapalapit sa Panginoon. Tinutulungan namin ng isa't isa na ma-nurture yung spirituality namin. Top priority niya rin kaming mag-ina niya. Maliban doon, ang vision niya lang ay ang mahalin ako at anak niya. Yun ang araw-araw kong pinagpapasalamat. Sobrang haba ng pasensya niyo sa aming mag-ina. Lalo na sa akin, especially sa mga panahong tinutoyo ako. After mag-play ni Yuna, nag-ikot-ikot muna kami. Nasa loft nga kami ng time na to. Naghahanap kami ng payong. Yung huling punta ko kasi dito, nahulog yung payong ko dito mismo sa loob ng mall. Baka akala nila tinapon ko na. Kaya nung binalikan namin, wala na. Mga Hapon kasi iniiwan lang sa kung saan ang payong kapag ayaw na nilang gamitin. Alam naman kasi nilang pupulutin ng may gustong gumamit pa. Nag-milk tea na nga rin pala kami at kapangalan pa namin ni Sis Lady yung shop. Medyo mainit na dito sa loob ng mall. Naka-heater na ata sila. Itong maganda dito sa Japan, sa loob ng mga buildings, may heater kapag winter time na at aircon kapag summer. Kahit sa mga trains and buses, ganun din. Sa first floor at third floor pala ang food court nila. Ngayon lang namin nalaman at talagang nag-ikot kami. Although, mas maraming kainan sa third floor. Dito sa first floor, mostly mga pang take-out like milk tea, mga dried foods, takoyaki, mga tinapay, at eto kukuha nga rin pala kami. May brown bread pa nga si Hubby, kaya ako na lang kumuha ng kakainin ko. Natakam lang ako sa bread na may butter at corn toppings. Meron din sila ditong yakitori. Syempre, kukuha kami for my daily dose of chicken. May chicken liver din sila. Hindi ko alam kung anong klaseng isda to pero napakamahal. 2,160 yen yung isang tuso. Ang sarap ng chicken nila dito, lalo kapag sinausaw siguro sa sukang pinakurat tapos budburan pa ng sili. May nakita rin pala kami instant Ichiran ramen sa corner. Nandito naman kami sa Tagaki Foods. Premium and fresh meat daw. So far, mura ang mga meat nila compared sa ibang shop. At mukhang fresh pa talaga. Although may mga frozen meat pa rin naman sila like itong paa ng manok. Masarap i-adobo yan. Tapos itong nankotsu, ni cartilage yan ng chicken. Gustong gusto ko itong ikarage. May mga ihawin na rin sila dito. Parang yung binili namin kanina sa yakitori pero
pero marinated lang ito, need pang ihawin. May tenga rin sila ng baboy at buto-buto, pang sinigang or nilaga ang mga ito. May mga ready to cook na rin silang mga meat dito. Perfect for homemade samji. May mga sashimi na rin sila. Never ko pang na-try ito sa totoo lang. May mga seafoods din sila. May orange roe pa nga sila dito. Tobi ko ata ang turn nila dito. Fish egg siya. May mga gulay din sila dito. May mais sila. Perfect sana for nilaga or ihaw. Ito at may rambutan pa nga. Kaso ilang piraso lang pero 769 yan na agad. May cauliflower din sila na violet. Ang cute! Ang sarap na lang i-display, wag nang lutuin. At may saba nga rin sila dito. Perfect itong ihalo sa bilo-bilo. Kaso wala pa kaming nakitang glutinous powder. Kumuha kami ng papaya at chicken legs dyan para makapagtinola ako. May patola rin sila. Masarap sa chicken at miswa yan. Kaso hindi pa kami nakapunta sa Pinoy store. Ang laki ng display pumpkin. May gabi rin pala sila dito. Masarap ito sa sinigang. Kung may tangkay lang ng gabi, kukuha ako. Ang tagal ko na kasing hindi nakakakain ng ginataang gabi. Sa probinsya ako nanganak, ang daming binawal na pagkain like gabi. Bakit nga ba bawal? Pa-comment nga po. May puso ng saging pa. Okoy or adobo yan masarap. Ang dami rin nilang protest dito like itong peras. Ang laki. Ganitong peras naman ang meron sa Pinas. Malalaki nga lang ito. May ripe na mango rin sila. Ouch lang sa bulsa. At 1,177 yen ang isang piraso. May sampalok din sila. Nakakapaglaway. Ang dami nilang prutas. Nag-ikot-ikot nga lang ako at baka may makita akong bayabas or hilaw na mangga. Pero wala akong nakita. Itong grapes lang na to ang nakita ko. Pero hindi ko masyadong type ito. Kalasa niya yung Welch juice. Parang alak. Ang laki ng melon. 1,717 yen nga lang. Nagbayad na nga lang muna si Hobby. Habang inaantay, gumawi muna ako dito sa halamanan. Ang cute ng mga dogs kasong mamahal. Ang mamahal din ng mga halaman. Sa Pinas, mabait ka lang sa kapitbahay, makakahingi ka na ng halaman na pwede mong buhayin. Ito naman yung baby car. Need lang maglagay ng 100 yen para mag-unlock. Tapos need mo ibalik yan para makuha mo ulit yung 100 yen. Pauwi na nga kami nung time na to. Umaambon pa pero wala na namang taxi. Kailangan daw tawagan, sabi dito. Pero ni Hongo Wakarenay naman tayo. Kaya naglakad na lang kami papunta sa bus station. Mabuti na nga lang at super hina lang ng ambon. Hindi nga nakapayong itong mga kasabayan namin dito sa station. May isang nakapayong kagaya ko. Need ko payungan ng baby namin. May dumating na bus pero ibang ruta yan. 14 yung sasakyan namin at in a few minutes susunod na rin. Ito at nandito na nga. Nakasakay na kami ng time na to. Wala ngang pumindot sa stop button at wala ring sumakay along the way. Kaya tuloy-tuloy lang ang takbo namin. Itong anak ko nag-enjoy talaga siya sa rides. Ang ingay niya dyan. Mabuti na lang at understanding ang mga tao basta akat siyan ang maingay. 10 to 15 minutes nga lang ata nakarating na rin kami sa station. Last station na rin pala ito. Mabuti na nga lang at tuloy-tuloy lang kami. Smooth lang din ang flow ng traffic. Sa mga traffic lights lang ang mga hinintuan kaya saglit lang ang biyahe. Kung heavy traffic at nataon na may bumaba or sumakay, for sure aabutin kami ng 30 minutes na biyahe. Mag-train na nga kami from here. Nag-escalator na kami since hindi naman kami nagdala ng stroller. Itong escalator dito, one way lang pala. Pataas lang siya. Kung bababa ka, need mo maghagdan. Pero abonay at baka ma-slide kaya madalas sa elevator kami. Kapag weekends, 10 minutes ang interval ng trains dito sa amin. Pero saglit lang kami nag-antay dyan. Dumating na rin yung train. O siya, nandito na kami sa amin. Maglalakad pa kami pa uwi kaya bye-bye muna. Yan lang for now. Arigato, thanks for watching. God bless po.